Simula ang pelikula sa isang dalagang estudyante na nagngangalang Ira, isang dayuhang mag-aaral na naninirahan sa isang bansa sa Silangang Asya. Sa halip na tanggapin, siya ay madalas pagdiskitahan ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang pinagmulan. Kahit pilit niyang umiwas, patuloy siyang hinahabol, iniinsulto, at tinatakot ng mga ito sa loob at labas ng paaralan. Isang araw, tuluyan siyang pinalibutan ng grupo ng mga babae. Isa sa kanila ang walang awang nagtulak kay Ira hanggang sa siya ay bumagsak sa lupa. Hindi pa sila nakantento, sinaktan at binalaan pa siya na babalikan kapag nagsumbong. Pagkatapos nito, palihim siyang kinunan ng video at ikalat sa social media, dahilan upang lalo siyang mapahiya sa publiko. Dahil sa naipong galit at emosyonal na sakit, hinarap ni Ira ang isa sa mga nangapi sa kanya at hinampes ito gamit ang napulot na kahoy. Ang insidenteng ito ang naging dahilan upang magsampa ng reklamo ang pamilya ng biktima, kaya agad siyang ipinatawag sa istasyon ng pulisya. Sa kabila ng kanyang dinanas, siya pa rin ang itinuring na salarin at tuluyang pinaalis sa paaralan. Tumira si Ira sa bahay ng kanyang tiyuhin na si Leon, matapos tuluyang masira ang kanyang relasyon sa ama. Dahil sa sunod-sunod na pangyayari, nawalan siya ng pag-asa at tangkang wakasan ang sariling buhay sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming pampatulog. Sa kabutihang palad, naagapan siya sa tamang oras at agad na naisugod sa ospital. Dumating ang araw ng pagdinig, at sa halip na unawain ang kanyang sitwasyon, hinatulan siya ng hukom ng 2 taong pagkakakulong sa kasong tangkang pagpatay. Kasama si Leon, dinala si Ira sa bilangguan upang simulan ang kanyang sentensya. Doon ay sinalubong sila ng hepe ng kulungan na si Verna, na nagsabing maayos ang trato niya sa mga babaeng bilanggo at itinuturing niya ang mga ito bilang isang pamilya. Nagpaalam si Leon kay Ira at nangakong magsusumit ng apela upang mapalaya siya. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ng mga bantay ang mahigpit na patakaran sa loob ng kulungan. Ngunit bago pa man siya makapag-adjust, hinarang siya ng isang kilabot na bilanggo na nagngangalang Rika, na sinubukang bastyusan siya. Kapansin-pansin na walang ginawang aksyon ang mga bantay. Sa huling sandali, may isang babaeng bilanggo na sumaklolo at ipinagtanggol si Ira hanggang makarating sila sa selda. Doon ay sapilitang ipinasuot sa kanya ang uniforme ng bilanggo sa harap ng lahat, nang walang kahit katiting na paggalang sa kanyang dignidad. Nakilala ni Ira ang kanyang kasama sa selda na si Mila, na agad nakaunawa sa kanyang sitwasyon. Sa oras ng pagkain, napansin niyang patuloy siyang minamatyagan ni Rika. Nang tanungin niya si Mila, nalaman niyang pinatay ni Rika ang sarili niyang pamilya dahil sa malubhang sakit sa pag-iisip. Binalaan ni Mila si Ira na darating ang araw na mapipilitan siyang harapin si Rika. Ipinaliwanag din niya na ang kulungang ito ay puno ng madidilim at maruruming lihim, at sino mang maglalakas loob na magsalita ay hindi na makakalabas ng buhay. Muling sinubukan ni Rika na takutin si Ira sa pamamagitan ng pananakit, ngunit muling ipinagtanggol siya ni Mila at pinaalalahan ng matutong lumaban, dahil sa loob ng kulungan, ang mahina ay ginagawang laruan, maging ng mga bantay na palihim na nakikinig sa bawat tawag ng mga bilanggo. Naman ni Ira na lalong nalalagay sa panganib ang kanyang buhay, kaya agad siyang nakipag-ugnayan sa kanyang tiyuhin na si Leon at nakiusap na mailabas siya sa kulungan sa lalong madaling panahon. Ngunit bago pa niya maibigay ang mahahalagang detalye, biglang pinutol ng gwardiya ang tawag at sapilitang dinala siya sa opisina ng hepe ng bilangguan na si Verna. Sinamantala ni Verna ang kakulangan ni Ira sa pag-unawa sa lokal na wika at pinapirma siya ng maraming dokumentong hindi niya lubos na iintindihan. Mahigpit siyang tinakat na palalawigan ang kanyang sentensya kung tatanggi siyang pumirma. Dahil sa takot at pangamba, napilitan si Ira na lagdaan ang mga papel. Ikinwento ni Ira ang patuloy na panggigipit at pananakit ni Rika, ngunit pinakalma lamang siya ni Verna at nangakong uutusan ang mga gwardiya na bantayan siya. Sa kabila ng pangakong iyon, ang unang gabi ni Ira sa selda ay pan ng takot at pagkabalisa, at halos hindi siya nakapikit. Kinabukasan, ipinaalam ng mga bantay na obligado siyang magtrabaho sa loob ng kulungan. Pinili niyang maglinis ng sahig, ngunit muli siyang nilapitan at sinaktan ni Rika. Nang malaman ito ng kanyang kaibigang si Mila, nagpa siya itong gumanti at hinarap si Rika. Dahil sa gulo, iniutos ng pamunuan na dalhin sina Rika at Mila sa solitary confinement. Pagsapit ng gabi, nagulat si Ira nang ibalik si Mila sa selda na may sariwang pasa at sugat sa katawan.
Dito tuluyang lumantad ang tunay na kalupitan ng kulungan. Malamig na sinabi ni Verna na iyon ang kaparusahan sa mga lumalabag sa mga patakaran, at binalaan si Ira na kapag nagsumbong siya, tiyak ang kanyang kamatayan. Hindi naglaon, pinilit si Ira na makipaglaban sa isa pang bilanggo bilang parusa. Dahil wala siyang karanasan, walang awang binugbog si Ira at iniwang sugatan. Pagkatapos nito, sinabi ni Verna na mayroon lamang siyang 2 linggo upang maghanda para sa isang marahas na labanan laban sa ibang mga bilanggo. Kinabukasan, nakita ni Ira ang isang matipunong bilanggo na nagngangalang Naira. Dahil sa lakas at kumpiyansa nito, nakiusap siyang turuan siyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit kinutya siya ni Naira, tinawag na mahina, at hinamon siyang buhatin ang dumbbells sa loob ng 1 minuto. Nabigo si Ira at bumagsak sa matinding pagod. Muling tumawag si Ira kay Leon, habang palihim siyang minamatyagan ng mga gwardiya. Doon niya nalaman na sinubukan pala siyang bisitahin ng kanyang tiyuhin, ngunit direktang tinanggihan ng kulungan. Ramdam ni Leon na may pinipigilan siyang katotohanan. Hindi nagtagal, sapilitang dinala si Ira sa basement ng kulungan, kung saan lihim na kinukuhanan ng video ang mga babaeng bilanggo habang hubad at ibinebenta ito sa internet. Nanginginig sa takot, pinilit siyang habarin ang kanyang mga damit. Sa huli, malamig na sinabi ni Verna na alam na niya ang kayamanan ng ama ni Ira, hudyat na lalo pang magiging malupit ang susunod na mangyayari. Dahil dito, iniutos ni Verna sa mga gwardiya na paulit-ulit na saktan si Ira, at malinaw niyang sinabi na hindi iyon ang huling beses kung hindi siya hihingi ng pera sa kanyang mayamang ama. Sa bawat palo at pananakit, ipinaalala kay Ira na wala siyang kakampi sa loob ng kulungan. Sa sobrang kawalan ng pag-asa, habang mag-isa sa banyo, sumagi sa isip ni Ira na wakasan ang kanyang buhay upang matapos na ang lahat ng sakit. Subalit nabigo ang kanyang pagtatangka. Isang araw, napansin ni Ira na ibinalik ng isang gwardiya ang isang babaeng bilanggo sa kanyang selda, na halatang dumaan sa matinding pang-aabuso. Kinabukasan, sa bakuran ng kulungan, nadiskubre ni Ira na nagpakamatay ang babaeng iyon, isang trahedyang tuluyang gumising sa kanyang isipan. Doon niya naunawaan na kung patuloy siyang mananatiling mahina, pareho ang kanyang sasapitan. Mula noon, nagpasya si Ira na ipaglaban ang sarili sa sarili niyang paraan. Sa tulong at patuloy na paghikayat ni Mila, sinimulan niyang patatagin hindi lamang ang katawan kundi pati ang kanyang loob. Paglipas ng mga araw, kapansin-pansin ang malaking pagbabago kay Ira. Ang pagbabagong ito ay napansin mismo ng pamunuan ng kulungan, na nagpasyang ipasabak siya sa isang laban. Kalaunan, lumantad ang madilim na lihim ng kulungan, ang mga labanan ng mga bilanggo ay lihim na kinukuhanan ng video ni Verna at ibinibenta sa internet para pagkakitaan. Sa kanyang unang laban, mabilis at walang kahirap-hirap na natalo ni Ira ang kanyang kalabang preso, bagay na ikinagulat ng mga nanunood. Matapos nito, ipinatawag si Ira sa opisina ni Verna, na nagsabing marami ang humanga sa kanyang laban at naghahanap pa ng mas marahas na mga eksena. Ipinabatid din niya na nabigyan ng pahintulot ang tiyuhin ni Ira na dalawin siya, ngunit may kasamang malupit na babala, kapag isiniwalat niya ang katotohanan, papatayin mismo si Leon. Sinabi ni Verna na ang tanging paraan upang makalaya si Ira ay ang talunin si Rika sa isang huling laban, at nangakong ibibigay ang kanyang kalayaan kapag siya ay nagwagi. Nang makipagkita si Ira sa kanyang tiyuhin, agad nitong napansin ang mga sugat at pasa sa kanyang katawan, kaya naunawaan niyang may masamang nangyayari sa loob ng kulungan. Maingat si Ira sa pagpili ng bawat salita, habang iminungkahi ni Leon na kausapin ang kanyang ama, isang makapangyarihang tao sa bansa na maaaring makatulong sa kanyang paglaya. Ngunit tumanggi si Mary na humingi ng tulong mula sa kanyang ama. Sinabi ng isang gwardiya kay Mary na maayos ang kanyang ipinakita. Nagtanong si Mary kung totoo pa rin ba ang pangako ng warden na palalayain siya kapag matatalo niya si Lisa, ngunit hindi siya sinagot ng gwardiya. Kinabukasan, sa panahon ng pagsasanay, ipinaalam ng warden kay Mary na hindi na siya maaaring mag-ensayo, hanggang sa mismong araw ng laban. Kaya't napilitan si Mary na mag-ensayo sa loob ng Zelda, habang si Lisa ay malayang nakakapagsanay saan man, at pinapayagan pang gumamit ng mga pampulakas. Iniutos ng warden kay Lisa na tapusin si Mary sa laban, kapalit ng kalayaan. Samantala, muling nagtagpo si Mary at Grace, na nagbabala sa kanya na huwag basta makipaglaban kay Lisa.
at pinayuhang gamitin ang isip kaysa puro lakas. Sinubukang pigilin ng mga gwardiya si Mary sa pagkain. At tila nagtagumpay sila dahil nakaranas siya ng matinding gutom. Sa gabi bago ang laban, gutom na gutom si Mary. Kaya napilitan siyang kumain ng isang daga. Sinabi ni Mary kay Katie na susubukan niyang magnakaw ng baril mula sa mga gwardiya upang gamitin sa pagtakas. Ngunit binalaan siya ni Katie na huwag gumawa ng kapusukan. Dahil maaaring ikamatay niya ito. Bago magsimula ang laban nina Mary at Lisa, inihayag ng warden na iisa lamang ang lalabas na buhay mula sa laban. Nagsimula ang sagupaan, at makikitang mas malakas si Lisa. Iniutos ng warden kay Mary na patayin si Lisa. Dahil kung hindi ay papatayin silang dalawa. Ngunit tumanggi si Mary na gawin iyon. Ibinigay ng warden ang kutsilyo kay Mary upang tapusin si Lisa. Ngunit nilinlang siya ni Mary. Itinapat niya ang kutsilyo sa leeg ng warden. Sinaksak ang binti nito, at inutusan ang warden na sabihan ang mga gwardiya na ibaba ang kanilang mga baril. At agad naman itong ginawa. Iniutos ng warden sa mga gwardiya na ibaba ang kanilang mga baril. At si Mary, kasama ang warden, ay nagtungo sa gate ng kulungan, at nakalabas. Naiwan ang warden sa kamay ng mga bilanggo, na matagal nang naghihintay ng pagkakataong makaganti. Sa pagtatapos ng pelikula, matagumpay na nakatakas si Mary mula sa kulungan. Kasama si Katie, gamit ang isa sa mga sasakyang naroon.